Hello everyone! Again, this is Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologic surgeon, your obesity resource person, and your genetologist. Dahil po tag-ulan pa rin ngayon at nagpa-flood pa dito at bumabagyo pa sa Pilipinas, ang topic pa rin natin ay related sa rainy season. Kasi ito ay mga delikadong sakit na kailangang maging aware ang mga tao na nakikinig sa atin para maagapan agad yung maaagapan at ma-prevent pa natin kung ano yung mga possible diseases na ma-acquire natin through the rain. No? Ang leptospirosis ay isang uri ng sakit sa balat na gawa ng bakterya na Leptospira. Ito ay nakikita natin sa mga maduduming tubig na kung saan tayo nagbababad o even clear waters, no? Basta contaminated, pwede nating makuha itong bakterya na to. In fact, hindi lang sa water kundi sa soil din, no? Sa soil at saka yung mga kunyari nagsiswimming tayo, naiinom natin na tubig na pupunta sa ilong, sa mata, sa bibig, no? Na nasaswallow natin, makukuha din po natin ang ganitong klaseng sakit. And in fact, even dirty foods, no? Kapag nakakain kayo ng maduming pagkain na merong Leptospira, pwede pa rin kayo magkaroon ng leptospirosis. Ngayon, ano ba ang mga kailangang malaman natin dito sa leptospirosis? Ito ay may dalawang phase, yung tinatawag nating Leptospira phase at saka yung immunologic phase. Yung Leptospira phase, ito yung 2 to 14 days upon exposure, yun yung incubation period, doon ka palang magkakaroon ng manifestation. And usually the manifestation lasts for 3 to 10 days. Ano ba yung manifestation? Yung mild manifestation can produce fever, okay? Fever, conjunctivitis or red eyes, headache, abdominal pain, nausea and vomiting, chills, jaundice, at saka mga rashes na namumula, yung petechiae, bleeding underneath the skin. Tapos naninilaw yung mata, yung jaundice, naninilaw yung mata, pati mga palms and soles naninilaw. Ngayon, kapag medyo pinabayaan po natin to, nagkakaroon tayo ng later on severe bleeding. Kasi initially, yung sinasabi kong unang phase, nasa blood pa lang natin yung Leptospira. Pag pinabayaan nyo to, pumupunta na to sa internal organs at nagkukos ng internal bleeding. So, pag nagkaroon na kayo nito, ito yung natawag na Whale syndrome. Ang Whale syndrome nagmamanifest sa pamamagitan ng hemoptysis, yung umuubo ka ng dugo, okay? Chest pain, difficulty in breathing, severe jaundice, yung mas manilaw ka pa. Tapos nagkakaroon ka din ng itim na nagbi-bleeding din kasi sa GIT mo, kaya nagkakaroon ka ng black tarry stools or poop. Tapos nagkakaroon ka din ng hematuria, blood in your urine, at saka bumababa yung urination mo kasi na-dehydrate ka, so hindi ka na halos nakakaihi. At ikaw ay nagkakaroon ng bleeding underneath the skin na tinatawag na petechiae. Ngayon, paano ba natin mape-prevent itong leptospirosis na to? Well, there are so many ways of prevention. Alam naman natin na syempre, kapag ikaw ay alam mo na nagbabaha sa paligid mo, huwag kang labas na bahay at nagbababad sa bahang tubig. In fact, whether may sugat ka o wala kang sugat, pwede ka makakuha nito. So, hindi lamang to sa mga may sugat na tao, kundi dun din sa walang sugat kapag matagal ang pagbababad mo sa maruming tubig at saka o kaya sa soil, no? Matagal na nakadikit sa yung maduming soil na yan at nakakain ka ng maruming pagkain, pwede mo makuha ang leptospirosis. Ngayon, ano ba yung prevention? Okay. So, avoiding animals that could have leptospirosis, wearing protective clothing and shoes if you work with or around animals, wearing protective shoes and clothing if you have to be in contact with water or soil that might be contaminated with the bacteria, and avoiding water sports and swimming in lakes and rivers after floods. Tapos, you can also take preventive medication if you're traveling at a high risk for leptospirosis. Kasi hindi lang ito sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang bansa din. Kaya kung ikaw nagta-travel tapos may bumaha doon, pwede mo rin ito makuha. So, magbaon ka na ng prophylaxis treatment para hindi mo to talaga makuha. You only drink water which are treated, yung clean water. Don't drink water from lakes, rivers, and canals without boiling it first. Wearing gloves if you have to touch dead animals. Don't touch them with your bare hands, and wash your hands thoroughly afterwards. Covering up open cuts or wounds with waterproof dressing. Ngayon, ano ba yung mga treatment na pwede nating magawa sa leptospirosis? Ang pinaka-treatment kasi ngayon yung doxycycline, Pero meron silang protocol dito kapag ka may wound, without wounds, at saka pag ikaw ay continuously nagwe-wade sa flood water.
Paano ba natin maiwasan na magkaroon ng leptospirosis? Ganito po ang ating gagawin. Kapag ikaw ay lumusong sa baha at wala ka namang sugat, mag-take ka kaagad within 24 to 72 hours ng 2 capsules of doxycycline in one dose, one oral dose, no? Within 24 to 72 hours. Ngayon, kapag ikaw naman ay may sugat, uminom ka kaagad ng doxycycline na 100 milligrams per capsule, 2 capsules agad within 24 to 72 hours for 3 to 5 days. Kasi may sugat ka, kaya mas mahaba ang inuman. Kapag naman ikaw ay continuously nagwi-wade sa maduming tubig ng baha, uminom ka ng doxycycline na 2 capsules, 1 single dose also every week. Yun ang ating gagawin. Pero bawal po ito sa mga taong buntis, bawal sa breastfeeding mothers, at bawal din po ito sa mga batang less than 8 years old. At kapag kayo may iba pang sakit, kagaya ng kunyari kayo ay may kidney problem, may liver disease, you have to consult your doctor para siguradong tama ang pag-inom ninyo. Ngayon, hindi lang po doxycycline ang iniinom natin, no? Pwede rin tayo mag-amoxicillin, ampicillin, penicillin G, at saka yung cephalosporin, ano? Pero you really have to ask your doctor para tamang dose at tamang pag-inom ang magagawa po ninyo, at hindi po basta-bastang iniinom po itong mga antibiotic na to dahil meron din mga bawal na uminom nito. Kung kayo po ay may mga katanungan pa with regards to leptospirosis, just get in touch with my phone numbers, and please like and share my account. Bye-bye!